mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is the glory of God in suffering. And our scripture for today is 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So sinasabi sa verse na itong mga momentary troubles natin o yung mga panandalian natin hinagpis or yung mga problema natin na panandalian na is pinaprepare tayo nito sa eternal glory o sa eternal success. Ibig sabihin, itong mga problema na dumadating sa atin is parang training ground lang natin upang mag-prepare tayo sa mga bigger blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon. Our first teaching is God created Adam and Eve as good and free. So, nung ginawa ng Diyos ang tao, ay ginawa niya ito ng mabuti at walang kahit anong bahid ng kasalanan. Pero nga dahil nga sa kasalanan, inalayo tayo sa Panginoon. Second, God allowed suffering for His greater glory. So, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, hindi si God yung gumagawa ng mga problema na yun. Inaalaw niya lang yun upang mas papurihan pa natin siya. Kasi kapag meron kang problema and then you surrender it to God and then malagpasan mo yun, you will praise God even more. You will worship Him even more. You will do it for His glory even more. Third, God gave Jesus to bear the penalty for sins. So, inilaan na ng Diyos ang kanyang buntong na anak upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. So, there is a substitution na naganap. Whereas, kapag nakita ni Lord, si Jesus na nakapako sa krus, is nakikita niya yung kasalanan natin. Pero kapag tinignan tayo ng Lord, ang nakikita niya is the perfect life of Jesus. Our first application is trust in God's higher purpose despite misery. So, even though we have a lot of problems right now, lagi nating tatandaan na meron sa ating plano ang Diyos sapagkat yung mga plano niya is bigger than us. God's plan is bigger than our plan. So we need to trust God in everything that we do. Second, trust that God's ultimate justice will prevail. So don't take revenge. Huwag tayong mapaghiganti, huwag nating tularan yung mga taong nagkakasala sa atin kasi ang lahat ng inaapi, ang Diyos ang gaganti. So, lahat yan ng justice will prevail kasi si Lord, kapag nasa piling tayo ng Panginoon, or if we are with God, no one can be against us. And last but not the least, trust in God's eternal wisdom and plan. So, we need to trust in God's wisdom kasi He is all-knowing. Alam niya ang lahat ng mangyayari. Alam niya kung bakit niya hindi pinahihintulutan yung mga bagay niya is because baka ikapahamak mo siya. Or kung bakit hindi pa niya binibigay sa yung something na pinagpipili mo is because you're not ready to handle it yet. So, yun naman po. And see you again in our next 165 daily devotion.